Eto mga boss, isang Pinoy champion na naman po ang nagwagi sa Australia. Ito nga po si Renden Opas, may kartadang 5 wins, 4 KOs, may isang talo. Kalaban niyang isang Australian na si Kalu, may kartadang 9 wins, 4 KOs, may 3 talo na. Nanalo nga po ang ating kaibigan via unanimous decision at nakuha niya ang WBC Australasia minimum weight belt. Hindi man kilalang belt ito mga boss, pero still tinawag pa rin na champion. Bata nga po ito ng isang kaibigan natin na si Pinoy Boxing Prodigy. Kahit hindi kilalang belt yan mga boss, basta dumayo ka sa ibang bansa, lalo sa Australia, at makuha mo ang isang Australasia, malaking bagay na yan sa karera ng isang boksingero. Kaya congratulations kay Rendan Opa. Sa ibang banda, bakbakan ngayong May 2, handa na po si Junto Nakatani mga boss. Talagang batak na po siya ngayon at handa ng talunin si Naoya Inoue. Pinapangako nga ng kampo ni Junto Nakatani, kukunin nila ang panalo sa decision. Target nila i-outbox si Inoue sa bawat round. Kaya sobrang batak ngayon si Junto Nakatani. Kaya malamang ang pinaganda ni Nakatani dito, jab, counter punch at timing. Hindi niya ma-outbox si Inoue kapag paramihan lang ng suntok. Kaya kailangan ni Nakatani dito, sure ball ang bawat patama niya. I-counter si Inoue, control the distance. Kaya nga sabi ng kampo ni Nakatani, sisiguraduhin nila na makakalamang sila sa puntos. Kaya mahirap na laban ito kay Inoue mga boss. Karamihan pa naman sa nakalaban ni Inoue, puro cover lang. Walang counter puncher. Kaya isang strategic fight ito ngayong May 2. Pagalingan talaga sila mag-adjust sa laban. Kaya malamang ang gagawin din ni Inoue dyan, gagamit yan ng maraming feint, mga fake na tirada, bago bibitaw ng mabilisang combination. Kung sino ang mas matalino gumalaw sa kanilang dalawa, yun ang magwawagi sa laban. Sa ibang banda naman, May 2, laban din ni David Benavides. Pinapangako ni David Benavides na maging unified champion agad sa cruiserweight. Ito ang unang akyat niya sa cruiserweight at nilabanan agad si Zurdo Ramirez. Kaya magdedepensa si Ramirez ng 2 belt. Kailangan niya depensa nito dahil mawawalan siya ng magandang laban sa cruiserweight kung maagaw ang kanyang titulo. Matatandaan si Dimitri Bivol pa lang ang nakatalo dyan kay Zurdo Ramirez. Sa Amerika gaganapin ang laban na ito, kaya pagdating sa Pilipinas, May 3 na. Sa ibang banda naman, General Casimero, puspusan pa rin ang kanyang training mga boss. Kapag manalo si Casimero dito sa Super Bantamweight, malay natin, palitan niya si Luis Nery sa rankings. Dahil nakarank ito sa WBO ni Naoya Inoue. Kaya kailangan pagbutihin ni Casimero ito mga boss, kunin ang swabing panalo. Samantala ito naman ang rankings ngayon sa Super Bantam. Number 1 pa rin si Akhmadaliev. Number 2 si Sam Goodman, number 3 si Nakatani. Kung mapapansin nga po natin dyan, wala na si Marlon Tapales. Nakapasok na sa top 10 si Oguni. Pero number 3 pa rin si Tapales sa WB ni Inoue. Siguro hindi pa ito nag-update. Number 2 naman si Marlon Tapales sa WBC. Sayang yung rankings ni Tapales mga boss, mataas pa naman. Kaya malamang pag nag-update yan, babagsak ang kanyang rankings. Kaya samantalahin ito ni Casimero mga boss, kailangan mapasama sa rankings ng Super Bantam. Dahil malapit na yan magbakante si Inoue ng belt. Para kapag bakante yan, mabigyan ng tsansa si Casimero na lumaban ulit para sa titulo. Kaya abangan po natin yan.